Maraming salamat po, Binibining Lea de Rubayan. Napakaganda ng introduction ni Ma'am sa akin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa punong guro ng Paaralang Elementarya ng Pilapila, Binibining Aba Jane P. Aralar, sa mga punong guro po na nandito sa ating activity for this day. Isang magandang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa mga barangay officials po natin, Honorable Rex Certeza and Honorable Joanna Nito, isang magandang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa mga magulang, good afternoon po sa inyo. And of course, sa mga magsisipagtapos, sa mga miyembro po ng SPTA at sa mga guro, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Parang napakaseryoso po ninyong lahat. Ito po ay graduation. Pwede po ba nating batiin ang isa't isa ng congratulations? Yan. Sa mga guro, congratulations. Kanina nakakita ako sa Facebook, 173 days po ba tayo? 178 days? 73. Sabi rin sa Facebook kanina, 173 calendar survive days na tayo. Congratulations din po sa mga guro. At sa lahat ng mga nanditong nanonood, isang good afternoon po, nakalimutan ko kayong batiin. Araw ng pagkilala, araw na kung saan ay magtatapos na ang yugto ng inyong buhay elementarya. Magsisimula naman ang bagong yugto ng inyong buhay bilang mag-aaral sa sekundarya. Kumbaga sa paboritong K-drama o TV series ninyo, ito na yung final episode. At magsisimula na ang new season o new chapter na mas exciting, kaabang-abang, at kailangang paghandaan. Mga magulang, maaari po ba akong maglambing sa inyo? Maaari niyo po bang sabihin sa inyong mga katabi kung ano ang pangarap ninyo para sa mga anak ninyong magsisipagtapos? Kahit po ibulong nyo lang. Yan. Sa mga magsisipagtapos, ay hihingi rin ako ng isang paglalambing sa inyo. Maaari nyo bang sabihin sa inyong mga katabi o mga kapwa magsisipagtapos kung ano ang pangarap ninyo para sa inyong sarili at pamilya? Hindi ba't nakakatuwang isipin, banggitin sa ating kapwa ang ating pangarap para sa ating mga anak? O maging kayong mga magsisipagtapos ay nakakagaan ng damdamin o saloobin na naihayag mo ang iyong nais para sa iyong pamilya at sarili. Sabi nga, your grades won't dictate your future, but they do tell a story. A story of the moments you choose discipline over distractions, responsibility over excuses, growth over comfort. They are not measure of your worth, but a reflection of your journey. Sa mga magulang, may pagkakataon po bang kinamusta ninyo ang inyong mga anak? Mga tanong tulad ng, kamusta ang school? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Kamusta ang health mo? Kamusta ang teacher mo? Kamusta ikaw sa mga classmates ninyo? Itong mga batang to sumasagot. 14 years po akong nagturo sa Rizal National Science High School. At madalas, ang naririnig ko o ilan sa mga dahilan o kwento ng mga mag-aaral na nawawala sa motibasyon o focus sa pag-aaral ay dahil sa pressure sa kanilang parents o sa kanilang mga magulang.
Yung mga dating panlaban sa QUISP, journalism, research at iba pa, pagpasok nila sa Rizal Science, dahil lahat ng mga mag-aaral ay magagaling, dumating sa punto na hindi na sila napipili to represent the school like noong elementary days. And that's how the pressure o how pressure the students po. Nahihiya sila sa parents nila dahil hindi nila nami-meet ang expectation na dinala nila pagpasok sa Rizal Science. Pero wag kayong malulungkot, feeling down or kung anuman. Dapat lagi tayong positive sa pagtingin sa buhay at laging piliin ang maging masaya sa araw-araw sa kabila ng kinakaharap nating problema o pagsubok. Laging tandaan, iyan ay parte lamang o proseso na kung saan ay magiging mas matibay kayo, inspirado sa pag-abot ng inyong mga pangarap at gawin ang inyong mga ninanais para sa inyong pamilya at kinabukasan. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. May 3 C's of life. Choices, chances, and changes. 1998, ako ang nakaupo dyan, nakikinig, excited umuwi, gusto nang mag-high school. Excited umuwi dahil hindi ko alam kung anong inihanda ng aking mga magulang. Hindi po ako academic honor nung ako'y elementary. Pero hindi ko naman pinapabayaan ang aking pag-aaral during that time. Ako ay binawaran din ng Leadership Award nung panahon namin na yun. Isa rin ako sa nag-represent ng ating paaralan as Boy Scout sa pag-attend sa Centennial Jamboree noong 1998. Alam nyo ba, kami ang first batch ng drum and lyre na nag-champion at nag-represent sa Binangonan sa division level during our time. At ako ang unang gumamit ng trio na drum sa pila-pila. Ganon din sa musiko. Ako po ay tubong pila-pila talaga. Dito po ako isinilang. Ako po ay anak ni Ka Peter at ni Ka Monchi. At lahat kaming magkakapatid ay dito nagtapos sa paaralang elementarya ng pila-pila. 5 po kami. Ang aking Ate P ay honorable mention. Si Ate Lep ay accelerated during that time. Ang aking Kuya PJ naman ay valedictorian sa kanyang batch. Ako as academic ay as leadership awardee at ang bunso namin bilang pogi. Excited ako noong maging high school dahil gusto ko maging varsity. Nahilig ako sa basketball nung ako'y grade 6. Isa sa hindi ko rin makakalimutang kwento nung ako'y high school ay nung 4th year po ako, ang asignaturang geometry. Hindi ko paborito ang subject na math. Pero during that time, may one examination na nai-perfect ko yung score. Ayaw maniwala nung teacher ko. Pinaulit niya sa akin ang exam, pero same result pa rin. Siguro, dahil nakafocus ako nun sa pagre-review sa asignaturang geometry. Ang paborito kong subject noon ay Filipino and Araling Panlipunan o History. Ang unang C sa buhay ko o choice ay nung nagkolehiyo ako. Gusto ko maging computer science student. In demand noon ng computer science, 2002. Mahilig ako mag-Counter-Strike. Panahon yun ng Friendster. Tinitingnan ko yung mga parents dito, mukhang halos magkakasing edad kami. Siguro naalala nyo pa kung paano kayo gumawa ng mga testimonies noon. Ano yung nagpe-play sa inyo pag ano yung page ninyo. Mamaya ipakwento nyo na lang sa parents ninyo. Pero, kinuha ko ba ang computer science course? No. Pinili ko ang second choice ko, HRM. In demand din ang HRM during our time.
At isa sa mga nakainganyo sa akin, sabi ng aking ate, kapag nag-graduate ka ng HRM, makakasakay ka sa barko, makakasakay ka sa eroplano, makakapagtrabaho ka sa mga restaurants at hotel. Sabi ko, sige, mag-HRM na lang ako. Napakadaming young professionals during our time nag-graduate ng HRM na naging successful sa murang edad. Biruin nyo, nalibot mo na ang mundo, libre na ang pagkain, libre na ang pamasahe, malaki pa ang sweldo. Sino ba naman ang hindi pipiliin ang HRM? Natapos ko ba ang HRM? No. May time sa buhay ko na nagkaroon ng hindi inaasahang kaganapan. During that time, lahat ng pangarap ko bumuho. Yung pangarap ko maging crew, hindi magkakatotoo. Hindi na ako makakapagtrabaho sa hotel. Hindi na ako magiging steward ng airlines. At hindi na ako magiging manager ng mga restaurants at makakapagtrabaho abroad. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana at talagang mabait si Lord sa mga katulad ko. Dito pumasok ang second C ng buhay ko, chances. Ginawa ng instrument ang aking mga magulang upang hindi ako tuluyang lumubog mula sa resulta ng aking maling ginawa. Hindi ako sinukuan ng aking pamilya pagkus ay ipinagpatuloy nila akong alalayan at inakay tungo sa mga bagong landas na aking kakaharapin sa buhay. Mula sa pagiging HRM student, nag-shift ako sa course na secondary education, major in social studies. Gusto ko ba tong course na to? No. Sino ba naman na may gustong maging guro? Madaming trabaho, halos walang pahinga, laging pagod, tapos ang liit-liit pa ng sweldo namin. Pinakaayaw ko sa lahat ay mag-handle ako ng makukulit, magulo, matigas ang ulo, in short, mag-handle ako ng katulad ko. Ngunit may choice ba ako? Wala. Pero ito ang last chance ko to prove my family na hindi ako magiging pabigat sa kanila at gusto kong suklian ang kanilang sakripisyo sa pag-unawa sa akin sa paraang matatapos ko ang kursong ito. Sa una, mahirap. Mula sa pagsasaulo ng mga ingredients ng iba't ibang wine mix, ngayon, pinag-aaralan ko ang iba't ibang parts ng lesson plan. Noon, nagpa-practice ako mag-juggling ng bote. Ngayon, nag-practice teaching ako. Noon, kailangan kong makonvince ang professor ko na masarap ang dish na niluto namin. Ngayon, kailangan kong maisalin ang knowledge sa aking mga mag-aaral sa bawat lesson sa aking subject at may turo ang kahalagahan nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Natapos ko ba ang kurso ko? Yes, sumakses. At dito papasok ang huling C ng buhay ko. Changes, pagbabago. 2010, nagsimula po akong magturo sa Rizal National Science High School. At isa ito sa mga naging dahilan ng aking pagbabago. Kailangan kong maging handa sa araw-araw ng aking pagtuturo dahil ang aking mga mag-aaral ay scholar ng lalawigan ng Rizal. Sa unang buwan, mahirap, ngunit laking pasalamat ko dahil nakilala ko ang mga taong tumulong sa akin kung paano ako mauhubog bilang isang guro at kung paano ko mailalahad o maihahatid ang dekalidad na edukasyon sa aking mga mag-aaral, lalo na sa asignaturang Araling Panlipunan, na kung saan ay kailangan kong imulat ang kanilang mga isipan, ang bawat kabataan, sa tunay na kaganapan at iba't ibang isyong napapanahon na may kaugnayan sa kanilang pamumuhay. Sa kabila nito, may hinangad po akong isang posisyon na nais kong marating, ang pagiging master teacher. Madaming MTs o master teacher ang nag-inspire sa akin, lalong napag-ikting ang aking kagustuhan na maging tulad nila balang araw.
2020, naging teacher 3 po ako. Isa ito sa kailangan kong pagdaanan para magkaroon ako ng opportunity na maging master teacher. Simula noon, ako ay naghanda, nag-ipon para sa mga open ranking at application. 2022, nagkaroon ng application sa Master Teacher 2. Nag-rank 4 po ako. 6 sa 15 applicant ng UMS ay napasama po ako. Ngunit naging Master Teacher 2 po ba ako? No. Na-deploy na yung rank 1, 2, and 3. Ako po yung pang-apat. At sabi sa akin, better luck next time. Nung una malungkot, pero sabi ko sa sarili ko, babawi ako. Babawi tayo. 2022, nagkaroon ng nomination for Gawad Educador sa Binangonan Sub-Office sa category ng Most Outstanding Public School Teacher, secondary category. Laking gulat ko nang pinili ako ng aking school head. Sabi niya sa akin, "Sir, subukan mo, tingnan mo kung kakayanin mo at malaki ang iaambag nito sa iyong sarili." Sa guidance ni Lord, ako po ang nag-represent sa Binangonan noong panahon na yon. Hanggang sa nakarating ako sa Gawad Kampilan 2022. Mahigpit at mahirap ang laban namin dito dahil 13 po kaming magkakalaban sa bawat sub-office. Laking gulat ko nung nakapasok ako sa top 5. Mas laking gulat ko nung naging top 3 ako o naging finalist. Sobrang laki ng opportunity ang nangyari sa akin sa taong ito. Dahil dito, sa sumunod na taon, ako ulit ang nag-represent sa Binangonan sa mas mataas na level ng awards. Ang Goronasyon 2023. Most Outstanding Secondary Public School Teacher. At sa blessing and guidance ni Lord, nakuha po ulit ako at nakapasok sa top 3 at naging finalist. Noong 2024, December, nagkaroon ng award sa Pinilya, Gawad Masinsin, at isa po ako sa napili ulit na gawaran, Outstanding Researcher, Teaching Related. Alam niyo po ba kung anong award na lang ang hindi ko nakukuha? Best Actor. Joke lang. Tingnan niyo nga naman, yung dating bata na nangangarap nung ako ay nag-grade 6 o nung 1998, yung nag-college na ang gusto'y comsci na naging HRM na biglang naging educator, umabot sa punto na sumasali ako sa award ay nagre-represent sa mga patimpalak at pagkilala. Changes. Kung hindi ko na i-push ang chance ko at nanatili ako sa choice ko noon, for sure, walang Sir JK ngayon. Last year, 2024, sa guidance at blessing pa rin po ni Lord, dininig niya ang aking panalangin. Hindi man ako naging master teacher, naging head teacher naman po ako sa Pinilya National High School. Hindi ko man ito ang unang gusto, pero laking pasalamat ko dahil ibinigay po ito sa akin. Mga mag-aaral, I want to share you this phrase. God's delay. When God is delaying your plans, He is not invalidating your dreams. It's easy to frown when you see your plans falling apart, but choose to trust the author of your life. Your dreams are important to God, so as are you. He sees battles we knew nothing about. He holds the future. He is sovereign for all. Dear graduates, PES Batch 2025, I can't wait for the day when you all say, God, you are right. Your timing is indeed beautiful on its own. Naway ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pangarap
para sa inyong mga pamilya, sarili at kinabukasan, at palaging gawing sentro ng inyong buhay ang Panginoon. Magtiwala at palaging magdasal, samahan ng sipag at maraming gawa. Lagi ninyong tandaan, walang imposible kung gagawin natin posible. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga batang magsisipagtapos. Aim high and fly high, for God be the glory. Inihiling po namin ang panatili sa tanghala ng ating panauhing tagapagsalita. Maraming salamat po, Ginoong John King C. Antiporda, sa makabuluhang mensahe. Sa mga magsisipagtapos, naway gawin niyo iyong motibasyon at inspirasyon upang magsumikap sa pag-aaral at makamit ang mga mithiin niyo sa buhay. Hinihiling ko po sa tanghala ng ating punong guro, Binibining Abajay P. Aralar, para sa paggawad ng sertipiko ng pagkilala sa ating pangunahing panauhing tagapagsalita. Hayaan niyo po ako ang basahin na nakatala sa sertipiko ng pagkilala. Republic of the Philippines Department of Education, Region 4A Calabarzon, Division of Rizal, Binangonan Sub-Office, Pilapila Elementary School. Certificate of Appreciation is presented to John King C. Antiporda for imparting his valuable insights and inspiration to learners, teachers, parents, and community members during the 61st graduation exercises within the theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Given this 15th day of April 2025 at Pilapila Elementary School, Antiporda Street, Pilapila, Binangonan, Rizal. Antiporda Street, Pilapila, Binangonan, Rizal. Signature by Abajay P. Aralar, Principal. Palakpakan po natin. Muli, maraming salamat po, Ginoong John King Antiporda at Binibining Abajay Aralar.